Hello, magandang umaga sa lahat. Ngayon ay 7:30 at ating pag-usapan po ay yung sa tingin ko ay isa sa pinakamainit na diskusyon na topic sa loob ng mula ngayon kahit hanggang padalawa, tatlong buwan ay hindi pa. Kahit hanggang 6 na buwan, hindi pa po mauubos ang init ng diskusyon sa topic na ito o sa usaping ito. Aking pong pag-usapan patungkol po sa isa sa mga akusasyon sa tinatawag na articles of impeachment laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Talagang didiscuss natin ito. Huwag na natin antayin yung trial. Unahan na natin na himay-himayin. Ang objective ko lamang dito, ipipresent ko na kayo na para kayo magkakaalam kung ano ang magiging matutunghayan ninyo, makapaghanda kayo kung ano po ang inyong hahanapin habang nakikinig tayo at nanonood sa live stream kung matutuloy na po yung impeachment. Although naniniwala ako na ang hirap isipin kung magkakatuloy man ang impeachment o hindi. Knowing so many obstacles kung tinatawag yan. Kaya everybody is being invited to watch this and please, bago po kayo malulong sa aking mga diskusyon, ay huwag niyo pong kalimutan na nangangailangan po ako ng tulong. Padalhan niyo po ako ng mga tulong kahit sa mga Gcash sa Gcash ko, kahit kukunti lang po, ng 100 o 50, okay na yan. Pandugtong po sa ating binubuo na ni-raise ko ng pundo. Kailangan ko po minimum ng 100,000 para maisampa ko na po yung kaso na kuwaranto labang kay Erwin Tulfo sapagkat hindi ko po matitiis na yung ating magiging senador ay isang Amerikano. Nakakahiya, anong kaya sasabihin sa mundo? Pagka ganun ang ating diskusyon dito na mayroon palang Amerikano na senador sa Pilipinas. So, kung pwede, mayroon ako nilagay na mga account numbers, kung pwede bigyan nyo ako dyan. Okay? So, tapos, whether you like it or not, maghanap din ako, baka kukulangin ang pundo kasi malaki ang kailangan pundo. Maghanap din ako ng pera kung paano ko matustusan ito. Ang labang ito ay para sa buong bayan. Ang problema lang, hindi naman tatanggapin ng Senate Electoral Tribunal yung aking kaso kung hindi ako magbabayad sa Senate Electoral Tribunal ng 50,000 na filing fee at 10,000 pesos na deposit fee. So, in that case, tataka ako bakit saan pa ba yung deposit? Kumbaga ang aking issue ay patungkol lamang sa kung hindi naman ako magpapabukas ng tinatawag na na baluta para mag-manual recount. Ang gastos lang naman sa mga protesta ay kung magpabukas ka ng baluta, tapos hindi baluta pala, ibig sabihin yung presinto, papabuksan mong ballot box para bibilangin ulit kamay for kamay. So, hindi ko malaman kung ano. Pero anyway, nanghingi po ako sa inyo ng tulong. At kung ano man, ibibigay nyo lang din sa aking Paymaya o Maya, sa aking Palawan Pay, sa aking Gcash, sa aking GoTime. Isa lang po number ko dyan, 0917-300-7796. So, mayroon din akong binagay dyan na aking BDO savings account, PNB savings account, at siguro mamaya ibigay ko rin ang aking BPI savings account. So, let us now dive into our topic. Okay, ang topic natin ay bakit di nilabas ng AMLAC bago mag 2016 ito kung talagang may pera, may pera sa bangko si Sara Duterte. Okay? Yan po ang topic natin. Ang tanong niya bakit ay wala akong alam kung ano ang sagot maliban lamang sa pagsasabi na kasi naging presidente si Digong Duterte sa panahon na yan, maaring naharangan. Kung totoo man yan. Ang problema ko lang unang-una, ang i-discuss ko rito is everybody, lahat po ng mga, sabihin ko na anti-Sara, anti-Digong Duterte, lahat po sila ay nag-a-assume na totoo na may deposito nga sa bangko. Okay? Yan po ang ating unang panimulang diskusyon. Well, may pundasyon naman yung claim na yan na may deposito sa bangko sakasakali. Totoo yung report naman ni Madam Ellen Tordesillas
na nabasa ko sa Vera Files na kung saan ipinakita niya na mayroong nakapag-deposito sila nung June 2 lang. Itong June 2 lang. Nakapag-deposito siya ng 100 pesos sa account na sinasabi na account number, bank account number ni Sara Duterte tsaka ni Digong Duterte, joint accounts. So, ngayon, itong number na to joint account ay nanggaling po ito sa number na binigay ni Trillanes. Okay, si Senator Trillanes or ex-Senator Trillanes ay mula pa noong 2016, in fairness to him, ay hindi pa presidente si Digong Duterte. Isa na to sa number one issue so kung nagpapahalal si Digong Duterte. Natatandaan ko na naghahamonan pa sila na magkikita doon sa Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue na BPI Bank kung saan daw sila magpirmahan at bubuksan daw yung account number ni Digong. At sinasabi no nakasama pa si Sara. So anong nangyari? So nagkita pumunta roon si Ginoong Trillanes at pumunta rin si Salvador Panelo na abogado ni Duterte noon. So, walang nangyari. Pasikatan, pasiklaban. In fairness naman kay Antonio Trillanes, ay sabi niya, sayang lang ako ng oras dito. Hindi naman dumating si Digong at wala namang dala na kasulatan. May dalang kasulatan si i-text, i-research ko. May dalang papel si Salvador Panelo. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nagkatuloy. I-research ko. Did Salvador Panelo bring a paper to BPI Julia Vargas Pasig? Ay nako, ano ba ito? Open the account of Duterte in 2016. Yan, tingnan natin ang sagot. Noong May 2016, si Salvador Panelo, na abogado noon ni Rodrigo Duterte na mayor pa lamang ng Davao City, ay pumunta po sa BPI, Julia Vargas branch sa Pasig. At nagdala po siya ng special power of attorney na pinirma ni Duterte. Ang document authorized Panelo to request and receive a bank certificate showing the balance of Duterte's account and confirming that no deposit of 211 million had ever been made. However, the SPA did not explicitly authorize the bank to disclose the transaction history, which was a key point of contention. Okay? So ngayon, Senator Trillanes, who had accused Duterte of holding over 200 million in the account, also arrived at the bank with an affidavit explaining how he obtained the information. Despite the publicized confrontation, BPI did not immediately release the requested bank certificate, stating that it needed 7 days to process the request. Would you like, itong pumunta si Salvador Panelo noong May 2016, bago mag-eleksyon, na nagdadala siya ng SPA na binigyan siya ng kapangyarihan ni Digong Duterte na kumuha ng bank certificate sa BPI. At nagbigay nga ang BPI ng bank certificate na nagpapakita na walang nakadeposito na 211 million. So, yan po ay katotohanan. So, ang tanong, dahil lang ba sa certification na yan, pwede na natin sabihin na walang yung mga claim ni Senator Trillanes na 2.2 billion, whatever, ay totoo? Hindi natin masabi kung totoo. Hindi rin natin masabi kung hindi totoo. But then, the fact remains na noong May 2016, nagbigay ng certification ang BPI na walang nakadeposito na 211 million sa account ni Digong Duterte. In other words, para na rin inamin ni Digong Duterte na totoo yung account number. Okay? That's fair enough. Fair yan sa anti-DDS, fair din yan sa DDS. Fair din yan sa Pinklawan.
fair din kahit kanino. Okay, the next question is, sunod na tanong, ay yung the fact na nagbigay ng certification ang BPI na walang nakadeposito. Ibig sabihin, walang nakadeposito na 211 million o wala siyang amount. Ibig ba sabihin nun talagang walang dineposito na billion-billion sa account ni Digong Duterte? Ang sagot yan ay hindi natin sigurado. Pwedeng mangyari na nakadeposito pero na-withdraw. Or pwedeng nangyari na wala talagang dineposito. So, dalawang bagay pa rin. So, yan po ang katotohanan at diyan nanggagaling ng hugot. Actually, dito nang hugot si Mr. Trillanes ng kanyang akusasyon na hindi siya makamove on na until now, ilang nawala na sa presidency si Digong, pumalit na si BBM, andun pa rin, bit-bit pa rin yung akusasyon na yan na minimaintain niya yung pinalabas niya na expose noong 2016 ay ganun pa rin ang laman hanggang ngayon. Examinin natin yung kanyang expose. Pero nevertheless, na parang inamin ni Digong at kinonfirma naman ng deposito na 100 pesos na ginawa naman ni Ellen Tordesillas na siyang presidente ng Verafiles na talagang nag-i-exist yung account numbers na yun. Ngayon, ang tanong ko lang naman talaga dito, no? Sa sunod na vlog, usisain ko kung bakit. Pero ang tanong ko lang, ano ba talaga nangyari? Pero ang tanong ko na lamang, bakit po hanggang ngayon? Ilang taon na hindi na presidente si Digong? Ilang taon na o mag-isang mag-anim na buwan kailan siya kinulong sa Biakuan? March 12. So diyan March 12, April 12, June 12, May 12, June 12. O nakatatlong buwan na siya sa The Hague The Hague. Tatlong buwan na siya doon pero wala pa ring nilabas ang na maimbestigasyon ang AMLAC. Noong presidente siya, noong mayor siya, ay bakit walang nilabas? So, yan ang pag-usapan natin. Ang tanong ko lang na hindi ko naman alam ang sagot sa ngayon. Rest assured, papag-aralan ko po yan. Ang akin lang po dito kung bakit ako nag-vlog nito, marami po kasi mga vlogger, respetado ko mga vlogger, parang nawala po sila sa tinatawag na logic. Na kung magdi-discuss ay ina-assume na nila na totoo nga yung mga deposito na binabanggit ni Antonio Trillanes. Saan kaya nanggagaling ang hugot na ito? Ang problema lang sa mga vlogger na ito ay hindi naman lang sila nagsasabi na hindi pa sila sigurado. Yan ang pinaka-problema dyan. Well, I admit na kung magkaroon ng impeachment trial ay mailalabas, both ways naman ang magtulmakon dyan. Ang pwede mong resulta. Kung pag magbukas, mag-order ang bangko, ang impeachment court na buksan, ibibigay ang AMLAC report, ay maaring lalabas na walang laman. Maaring lalabas na may bank accounts nga pero kukunti lang naman ang laman na hindi naman ganun kalaki sa sinasabi ni Ginoong Trillanes na mga billion-billion o mga 100 million lang kasi sa standard nga ng mga politiko hanggang 200 million ay wala na, baliwala sa kanila yon. So, yan po ang isa tinitingnan natin kung magkakaroon talaga ng impeachment at mapipilit na mailalabas. Sa ngayon, hinihiling ko lang po sa mga kapwa ko vlogger, ang iba abogado pa man din, ang iba mga professor pa, na let us be fair to logic and be fair to facts. Malalaman lamang po yan kung matutuloy ang impeachment at mag-order at ilalabas kayon yung bank accounts. Okay? So hanggang doon lang ako. Kung lalabas talaga na kung anong totoo, kung meron, di meron. Problema ba 'yon? Pero kung lalabas na wala, di wala. Problema ba 'yon? Ang sa akin lang dito is napaka-unfair po. Ayaw ko pangalanan mga vloggers, ang dami ng mga kaibigan ko pa naman sila. Na magsasabi na may account ka talaga, malaki, may billion-billion, na nagmumura pa yan. Bakit harangan mo? Sa totoo lang, for the record purposes. Hindi po si Sara ni minsan sa buhay ni Sara sa impeachment na to, hindi ko siya nakita na umaayaw sa impeachment. Sino ang kumukontra? Si Bato. Yung mga ibang tao. Yung mga kumakampi sa kanya. Yan po ang humaharang. Well, yung mga taong kumakampi sa kanya humaharang, ang tanong, may alam ba talaga sila kung ano ba talaga ang katotohanan patungkol sa bank accounts ni Sara at ni Digong?
Fair enough siguro, wala sa kanila nakakaalam. Kaya lang masyado silang, alam mo naman ugaling Pilipino kapag kakampi ka, kahit hindi mo pa inalam, basta kaibigan mo yung sinasasakdal, talagang gagawa ka ng paraan na parang alam mo na ang katotohanan na inosente ang kaibigan mo. Natural sa Pilipino yan. Ito naman, ang natural na isa sa Pilipino, natural na mag-akusa na parang totoo. Hindi ako mabanggit kung sino. Pero sa akin lang, hinihingi ko lang po sa inyo na kung magdi-discuss kayo patungkol sa akusasyon sa Article 3, ba, kung hindi ko kamali, Article 3 ito ng impeachment, na nagsasabi po na talagang may bank account si Sarah. Okay? So ngayon, titingnan natin ngayon yung ang bank account sa ito sinasabi ni Trillanes. Ito, ipapaiikwa natin. Ating ilalabas dito. Okay. Ito siya. Bubuksan natin ang istorya ng Vera Files. Ha? So, please bear with me. Ayan. Ito pa yung istorya. News Duterte Sara failed to declare 100 million investments documents show. So, may investment daw siya. Ano ang basihan? Basahin natin ang artikulo. Ang sumulat ay team. Hindi sinabi kung sino sa Vera Files. Basta buong team ng Vera Files. Sinasabi na, editor's note, the controversial BPI joint account of former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte that was first exposed by former Senator Arturo Trillanes. Ang statement ng Vera Files, parang totoo na, it is true na mayroong bank accounts nga. Sinabi ba that was first exposed by former Senator Antonio Trillanes IV in April 2016. Yan parang kung magsulat itong Vera Files, as if totoo na may bank accounts nga. Okay? Yan ang una kong puna. Next, sabi nila, the exposino triggered tension at the November 13 hearing at the House of Representatives Squad Committee in Illegal Drugs and Extrajudicial Killings. Ngayon, ang pwede kong tawagin na masyadong overacting man ang news nila na nag-cause daw ng tension. Hindi naman siguro, medyo drama lang. Pwede natin, sige, pagbigyan natin nag-cause ng tension na naalala ko mukhang muntik tapunan ng mikropono ni Duterte si Trillanes. Magkatabi pa naman sila. Ang pagitan nilang dalawa ni Trillanes ay si Lila de Lima. So, naalala ko yun na senaryo na yun. Sinabi dito ng Vera Files ulit, Duterte acted like a thug. Kaya mga bugoy ba? Kung sa mga Cebuano at Ilonggo, bugoy. Kung mga sa Tagalog pa, tambay. Mga bully. Threatening to slap Trillanes, grabbing the microphone and aim it at hitting at the former senator with it. When Deputy Speaker David Suarez, isa pa itong si David J.J. Suarez, ang konklusyon ko sa iyo, kurap ka masyado, J.J. Gonzaga Suarez. Namimili ka pa ng boto, yan ang konklusyon ko sa iyo, ha? Konklusyon ko yan. Ibig sabihin naman, inaamin ko kulang pa ako sa ebidensya laban sa iyo. Adopted the suggestion of Trillanes to have the former president sign a secrecy waiver. So Trillanes alleged that the bank accounts used deposits from Sami Uy. Sinasabi paano nalaman na si Sami Uy kay nanggaling kay Sami Uy at saka sino si Sami Uy? So ang binasihan lamang ni Trillanes ay yung salita na sa statement sa video ni Arturo Las Cañas na drug lord si Sami Uy. So sabi naman itong Vera Files, we are reposting our report on the Duterte's BPI bank account. Duterte Sara failed to declare 200 million investments document show which was first published on January 21, 2018. So ito pa ito. So I will call personal attention dito according to the bank records, sabi ng report ng Vera Files, Duterte and Sara's transactions with BPI, initially its Green Hills EDSA branch and later the Julia Vargas branch included 5 deposito. 48.7 million na dineposito ng 2016, placed in 2016 na tumubo at kumita na at naging 55.13 million noong 2013. So 2006 tandaan mo, 2006 pa idineposito at noong 2013 ay tumubo naging 55.13 million. Okay? Next is
40.55 million na dineposito noong 2009 na sa ngayon ay naging 41.72 million na 2013. At isa pa, 220,000 US dollars, roughly 10 million pesos mula noong 2006 hanggang 2012. So ibig sabihin, nakikita natin yung report nila, it shows na mula 2006, dami ng pera ni Digong at saka ni Duterte. Hindi pa naman presidente si Duterte pero marami na siyang pera. At saka dahil joint account sila ni Inday Sara, ay marami na daw, pati si Sara marami na ring pera. Yan ang ibig sabihin. So the purchase of 80 billion in insurance policies, bumili daw ng 80 million insurance policies noong 2014 at saka 16.85 million investment began in 2014. So iyan po ang report ng, tingnan natin, i-highlight ko para makita ninyo. Ito yung ni-report ng Bureau of Files. Noong 2018 pa yan. Walang nagbago. Hindi nila binago. Ibig sabihin, wala silang dagdag na bagong impormasyon. So, sinasabi naman dito, pinapatungkol nila na si Trillanes na nagsasabi na the records, back records from the Senate na binigay ni Trillanes ay nagmula daw, nakuha daw niya sa Anti-Money Laundering Council. At read into the records ng October 3 na hearing ng Quadcom. So, after delivering privilege speech saying that President had more than 2.2 billion question bank transactions. Okay? Our analysis shows that the amounts Duterte and Sara listed in their statements o SALN as cash on hand, cash in bank, and investments for these years are nowhere near the combined value of their bank transactions. Ibig sabihin, sinasabi ng Vera Files na nakakuha sila ng SALN ni Digong at saka ni Sara ay hindi tumugma yung kanilang amount na nilagay sa SALN at saka sa cash in bank, sa SALN din, kung ikumpara sa mga deposito na ito. So sinasabi dito, Duterte only listed from 6.07 million to 13.85 million a year in cash. So ibig sabihin, pinapakita daw doon ni Duterte na kinikita niya kada taon ay mula sa 6 million hanggang 13 million. So, he began declaring investments only in 2008. So, at first, 3.65 million and later, 3.8 million a year starting in 2011. So, iyan ang assuming kung totoo itong findings ng Vera Files. Ang problema lang sa findings ng Vera Files ay wala silang ikinabit dito na dokumento kung saan nila pinagbabasihan yung report na yon. So, out tayo ha. May tumira na naman sa atin. Napansin ko talaga kapag may tumitira, may mga kumukontra sa akin. So, Abit Bautista, di po kailangan ang court order para kumilos ang AMLAC. Tama po kayo. So, ang tanong ko lang naman is, bago tayo magsasabi, mga kapwa ko vlogger, bago tayo magsabi na parang inaakusa na natin si Sara at saka si Digong na bakit nila hinaharangan ng impeachment, ay natatakot ko na sila na ipakita ito. At ang argumento pa nila, kung wala kang kinatatakutan, dapat ay hindi ka humaharang. O ngayon, ang akin lang po, in fairness, wala pa akong narinig na salita, na statement ni Sara at ni Digong. Wala pa rin ako nakitang balita na si Sara mismo ang umaayaw. Maliban na lamang sa natandaan ko noong pagkatapos ng February 5, 2025, ay nagsampa yung grupo ng Mindanao Lawyers, hindi naman si Sara yon. At si Sara mismo may sinampa siya. In fairness to you, nagsampa siya ng petition sa Supreme Court na ang question na lamang ay nilabag ang one impeachment rule sa isang taon. At ang argumento nila ni Sara doon, nabasa ko ng kanilang petition, ay hindi ba pwede tignan kung may tatlong naunang reklamo na impeachment na sampa sa akin? Hindi ba binababoy na ako? Tapos 14th impeachment ang sinampa? Yan ang tanong niya. Hanggang ngayon wala pang desisyon ng Supreme Court. Yun lamang po ang katangi-tanging aksyon ni Sara Duterte na masasabi mo na parang pinapapigil niya yung pagtakbo ng impeachment. Pero sa ngayon, na nabuo ng impeachment court, there is no stopping the impeachment court from moving forward. Maliban na lamang sa isang tanong, pwede bang makatawid? Yun lamang po ang natitirang tanong. To my mind, in fairness to you, in fairness to me,
Ako naman ang argumento ko ay hindi na pwede tumawid ang impeachment. Hanggang diyan na lang, sinara nila ang pinto. Kung ano man ang aksyon nila ni Chis Escudero, hindi kasama sa diskusyon natin ngayon. Ang akin lang ipapakita kasi number 3 sa ipakita ko yung akusasyon sa impeachment na complaint laban sa kanya. Ito parang article 3 ata ito. Number 3 accusation against him. Tingnan natin. Ito yung impeachment complaint. So, yan ang impeachment complaint. Tingnan natin ang kada artikulo. Tingnan natin sa article, ano bang article 1? Article 1 ay patungkol ito sa yung nananakot ko no, nagsalita si Sara sa press con, nagsabi siya na ipapatay daw siya ni Bongbong Marcos, ni Lisa Araneta Marcos, at saka ni Speaker Romualdez. At kumontak na daw siya ng isang killer na papatayin ang mga ito sakaling papatayin siya. Okay? I don't see any, pasensya na kayo, wala akong nakitang mali dyan na ginawa ni Sara. That is only, kung tawag dyan is, you have the right to defend yourself. Dyan nagsimula. So para may defend, this is one of the kinds na maidepensa mo sarili mo laban sa mga, siyempre formidable ang kalaban niya. Gobyerno, hawak ang gobyerno. Pwede mag-utos ng kahit sino pulis. Pwede yung sekretuhan si General Torre na patayin mo ngayon, di ba? Pero that is only a possibility. And because of that possibility, ikaw na nalalagay sa balag ng alanganin na sa ganon, Vice President ka, tapos marami ang gustong bumanat sa iyo, that is one of the defenses na authorized ka gumamit. Ika-counter mo lang. At least what is important is wala kang krimen ginawa. At wala pa namang krimen na nakalista sa libro ng Pilipinas na kung saan ang pag-hire ng killer para papatay sa isang tao ay gawin pagkatapos kung papatayin din siya. Wala pong krimen na gano'n nakalagay sa ating revised penal code. Okay? Tapos kung walang krimen, papasok po yung doktrina na if there is no law punishing, there is no crime if there is no law punishing it. Sa Latin na salita, nulla pena sine lege, na nullium crimen, no crime, nullium crimen, nulla pena sine lege. Yan po. Okay, sa next article. Tingnan natin, Article 2. Ito yung confidential fund. Ang masasabi ko lang muna dito sa mabilisang salita, hindi po siya magigilty dito dahil sa Marites na dahil sa Maria, si Mary Grace Piatos. Kasi secret account kasi yan secret funds kahit ano pang sabihin na ang pinagmamayabang ng mga vlogger na kumukontra kay Sara, because there is already that joint circular signed by the COA. Hindi naman yun batas, por Diyos por Santo. You can only obey the law, but you are authorized not to obey anything that is not a law. Ganun ang simple. Ito na ngayon Article 3. Respondent, ito yung bribery, hindi pala Article 3 yung bank secrecy. Ito sa Article 4, ang bank secrecy. Respondent committed culpable violations of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in her statement of assets and net worth in violation of Section 17 of Article 11 of the 1987 Constitution. So ladies and gentlemen, hanggang dyan na muna ang aking discussion. Abangan nyo po ang kasunod, examinin natin kung anong nangyari sa AMLAC. Basta kaisa lang ang maklaro natin doon. Bakit naglalabas lang? Nagtatanong lamang tayo. Bakit di nilabas ng AMLAC kung totoo man na meron na deposito noong bago mag 2016? Tingnan mo, 2006 pa nga Hindi pa sila presidente, hindi pa vice presidente. Mayor at saka vice mayor pa lang. So, yun lang po. Let us be fair to facts. Hiling ko lang sa mga tao, be guided na wala pa pong pruweba kung totoo o hindi na mayroong accounts. Ang nakikita natin para patunayan ay yung state SPA, Special Power of Attorney, na ginawa ni Duterte pabor kay Salvador Panelo na kukuha ng bank certificate sa BPI diyan sa Julia Vargas. So, inamin na rin ni Digong na mayroong account. Okay, iba yung pag-amin na mayroong account. Ang kasunod na tanong, magkano? Ano mga dineposito? So, ang sinertify po ng
BPI, Julia Vargas branch ay walang dineposito na 211 million. So effectively, bilaying na palabas na sinungaling si Antonio Trillanes sa kanyang statement na may 211 million. Okay? So whatever it is, let us discover that further. I-discuss natin ang mga lahat ng akusasyon sa impeachment kasi baka hindi na magkatuloy yung impeachment, at least alam na natin, isa-isahin natin to. Extensive ibibigay ko sa inyo para marami kayong alam. At kayo na rin ang humusga. Huwag na natin antayin na humusga pa ang impeachment court sapagkat wala naniniwala po ako hindi po matutuloy ang impeachment sapagkat may balakid at hindi pwedeng tumawid ayon sa batas, ayon sa Constitution. Yan po ang paniwala ko. Okay? So, mag-shoutout na lang ako. Wow, andito na naman yung favorite baser ko, si Vicente Ferrer. Why are you not part of the... Bakit ako sasama doon? Hindi, tinanggalan na nga ako lisensya. Hindi ako pwede maging doon. Magiging abogado doon. Sa isa pa, magagaling din mga abogado niya, yung grupo ng Fortune Nervasa Salazar. Si Attorney Salazar, nakasapi ng FNS, ay professor ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa corporation law. Okay? Si Attorney Roderick ba yun? Salazar. So Attorney Salazar, yes sir. Ito po yung inyong estudyante. Si Laboyo D. Mandaraget. Sa aking opinion, walang kapangyarihan ng AMLAC na buksan ang mga bank accounts na binabanggit ni Senator Trillanes kung walang magsampa ng kaso sa korte laban sa mga nakasuhan. Ang nakuhang dokumento ni Senator Trillanes patungkol sa nasabing bank accounts ay sa panahong mula 2011 hanggang 2015 bago pa maluklok sa pwesto si Digong Nyo. At sa mga panahong yan, ito'y noong kasagsagan ng investigation na pinagawa ng Commission on High Human Rights. Tapos na sa pamumuno ni Secretary Leila de Lima. Actually, so hindi pa presidente si Digong noon. Si Itza pa lang si Leila de Lima. Si Eric de la Cruz, bakit naglabas ng AMLAC ni itatay ni Inday Sayad ang Pangulo noong, wala naman po, hindi po totoo yun, Eric de la Cruz. Pagbigay naman tayo, maging naman tayo, fair naman tayo sa katotohanan. Kung walang nangyari ganun, ay wag na lang natin. Sabi ni Pusda Kibala, kaya nga ito ni Toto, kababayan, Vera Files tawag dyan, Vera ng Vera, kahit ilaw, ebidensya. Okay. Si Abit Bautista, di po kailangan ang court order para kumilos ang AMLAC. Dapat matuloy. Tama ka naman no sa unang pag-aral ko, Abit, ng AMLAC or AMLC law ay hindi kailangan ng court order para kumilos. So ano ibig sabihin, kumikita sila mga taga-AMLC, binibigyan sila ng mga taong maraming pera para hindi magre-report. So cute tayo. Tapos tatanggapin ba ng set ang waranto kung tapos ang pagbilang po ng 15 days, hindi po 10 days cute tayo. Ang nasa batas po ng set, magsimula lamang po ang bilang ng pagsampa ng kuwaranto mula sa July 1 hanggang July 15 po. Okay? At least naintindihan mo na po. Yan po ang batas ng proseso sa Senate Electoral Tribunal. So kaya nga tulungan niyo po ako. Ang naipon ko lang tayo, 10,000 pa lang. So kailangan pa si 50,000. Silver bullet, kasi naisip nila na ala na lang magagawa na impeachment, another expose na naman. So silver bullet, hello Doc, Toto, maayong buntag po, maayong buntag sa tanan, mga Cebuano. Mayap-abak sa lahat ng mga kapangpangan na kabalin ko at naimbag nga bigat sa mga kapsat ko mga Ilocano. Cassandra DC, VP Sara for President 2028 para si Marcos naman ang pabuksan. So, Mel in Singapore, na maayong buntag. Sana Engineer Toto. Ben Reclamador, magandang umaga. So, ito, magiging fair lang tayo, Natutuwa naman ako kay Vicente Ferrer. Hindi na ngayon mas matindi ang banat sa akin. Dati mas banat. Pero kaibigan, good morning po, Vicente Ferrer. Romualda Valeria, good morning, Dr. Toto. Basta Telianis Linis. Mel, good morning, Sir Toto. Bobby Cortez, good morning, Dr. Toto. Legal expert, Don Colata, good PM po. Okay? To wrap up, wala pa po tayong
ebidensya na totoo ba o hindi. No, mayroon na tayong ebidensya na totoo ang bank accounts. Pero wala pa tayong ebidensya kung magkano ang laman ng bank accounts, anong mga dineposito roon, mula kailan ito nagsimula at hanggang ngayon magkano ba. At ang problema ko lang na tanong ay bakit hindi man lang naglabas ng ng report itong AMLAC kung talagang meron nga. Kasi i-discuss natin ang AMLAC na may kinalaman sa bank account ni Duterte na sinasabi ni Senator o ex-Senator Antonio Trillanes. Magandang umaga po at sana po nabigyan kayo ng masusing pag-iisip at hindi kayo madadala ng mga kwento-kwento. At gagamitin ninyong kaalaman na ito na binibigay ko ngayon pagdating kung matuloy man yun impeachment. At kung hindi man matuloy impeachment, at least hinimay-himay na natin ngayon at magkaroon kayo ng kanya-kanyang opinion na gagamitin ninyo sa halalan sa 2028. Okay, magandang umaga po. Ito po si Dr. Toto Tirador. Civil engineer na, doktor pa. Magandang umaga po.